Mga kapuso, alam nyo ba na hindi lahat ng naging Pangulo ng Pilipinas ay nagkaroon ng State of the Nation Address? At ang isa sa mga naging presidente natin, hindi lang isa, dalawa o tatlo, kundi 20 ang naging SONA. Yan at iba pang mga dapat malaman tungkol sa SONA sa balitang hatid ni Ivan Mayrina. I do not want to say anybody standing there. Pag sinabi mong totoo, wag mo lang akong bulahin. I have seen how illegal drugs destroy individuals. Nakatakda ngayong araw ang kauna-unahang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Rodrigo Duterte. Iniuulat sa SONA ng punong ehekutibo ang kalagayan ng bansa. Ipinaalam ang agenda ng pamahalaan para sa susunod na taon at maaari ding magmungkahi sa lehislatura ng ilang mga batas. Ang magiging SONA ni Pangulong Duterte sa araw na ito ang ika-78 mula noong taong 1935. Pero hindi lahat ng Pangulo ng Pilipinas ay nagpahayag ng SONA, gaya ni Emilio Aguinaldo at Jose Laurel. Wala kasing nakasaad sa saligang batas ng panahon nila ukol dito. Iba ang sistema natin noon. Mas subordinate ang legislatura at hindi tinuturing co-equal branch. Sa ilalim ng 1935 Constitution, ginaya nila ang sistema sa Amerika na nagkakaroon ng State of the Union Address, ang tawag nito sa report ng Pangulo sa kanilang Kongreso. Si Manuel Quezon ang kauna-unahang Pangulo na nagpahayag ng SONA. Inihayag ang unang SONA sa isang espesyal na sesyon ng National Assembly noong ika-25 ng Nobyembre taong 1935. Makasaysayan din ang naging SONA ni Elpidio Quirino noong 1950. Natatanging si Elpidio Quirino lang ang Pangulo ng talumpati gamit ang himpilan ng radyo. Sa pagkakataon kasing iyon, nagpapagaling ang Pangulo sa ospital sa Estados Unidos. He was confined, may heart problems siya. Na-broadcast over radio, over live hookup. So ang ginawa nila, naglagay sila ng malalaking speaker sa Congress at habang nasa Amerika si Quirino, binasa niya ang kanyang SONA over the radio at nakinig ang Kongreso. Si Sergio Osmeña ang Pangulong pinakakaunti ang naibigay na SONA. Iisa lamang kanya naging SONA matapos maibalik sa kapangyarihan ng Commonwealth noong 1945. Si President Osmeña, isa lang ang naibigtas niyang SONA. Karamihan ng kanyang termino ay in exile noong panahon ng Hapon. Samantala si Ferdinand Marcos naman ang may pinakamaraming nagawang SONA na naghayag ng 20 SONA sa tagal ng kanyang rehimen mula ika-30 ng Disyembre 1965 hanggang ika-26 ng Pebrero 1986. Tanging si Pangulong Ferdinand Marcos ang nagbigay ng SONA ng hindi kaharapang Kongreso. Ginawa niya ito noong 1973, 1974, 1975 at 1977. Pangalawa naman si Pangulong Gloria Macapagal Arroyo sa dami ng SONA. Power revolution through transformative leadership. Nakapagbigay siya ng 9 na SONA sa kanyang 9 na taon na pananatili sa pwesto. Pero sa lahat na naging presidente, tanging si Pangulong Benigno Aquino III lamang sa kasalukuyan ang naglahad ng buong SONA sa wikang Filipino. Sa ikalawang SONA ni Pinoy, isinalin nito sa Ingles at binasa ng real time para sa pangkat diplomatiko. Ang inobasyon na ito ay kauna-unahan sa kasaysayan. May mga earphones ang mga diplomatic corps dahil binabasa namin yung official English translation, sinasabayan namin si Pinoy para maintindihan ng mga ambassador. Lasting contempt of Sinasalamin ng bawat SONA ang kaganapan sa pamahalaan. Nagsisilbi itong tulay ng nakaraan, kasalukuyan at kinabukasan ng ating bayan. Sama-sama tayong makilahok at maging saksi sa unang SONA ng Pangulong Rodrigo Duterte.